Paano kung magkagyera bukas? May palag ba ang Pilipinas? Nako, kumapit ka. Dahil sa video na ito, di mo aasahan ng mga reality check na ibubunyag ko. Ang Pilipinas with over 200,000 na sundalo, 195 na aircraft at 111 na naval assets, pero sa laban ng mano-mano against China at ibang bansa, may laban nga ba? Let's dive into the numbers, compare, and see kung meron ba tayong itatapat sa powerhouse na Mega China. Simulan natin sa Army. Meron tayong 201,250 active Army personnel. Mukhang solid, di ba? Ibig sabihin, nasa top 21 tayo globally pagdating sa dami ng Army. But hold on, pagdating sa main battle tanks o mga tangke, 48 lang ang nasa arsenal natin. Nasa rank 96 tayo out of 145 countries. In other words, kulelat. In comparison, si China, mayroon silang 4,950 tanks. Yup, legit. Ang layo ng agwat. Kaya kung tangke ang labanan, lagot. Meron din tayong 7,562 armored vehicles na kung titignan, medyo okay yan. Kasi nasa rank 43 tayo globally. Okay na rin yung tinatawag na towered artillery natin na nasa 289 at number 37 tayo sa buong mundo. Pero sobrang baba ng self-propelled artillery natin dahil nasa isang dosena lang ito. And as for rocket artillery, nada, as in zero. Samantalang ang China, well, meron silang 3,850 rocket artillery units. Kaya kung raining rockets ang pag-uusapan, we are literally out of the game. Okay, sa ere naman tayo. Kamusta naman ang Air Force ng Pilipinas? The Philippine Air Force has 33,600 Air Force personnel at 195 na aircraft. Kung titignan, parang medyo bida tayo pagdating sa numbers, no? Dahil number 21 tayo out of 145 countries. At first glance, parang okay. Pero tara, i-deep dive natin ito. Simulan natin sa fighter jets. Meron ba tayo nito? Nada. Wala ulit. Zero. Yup, walang fighter jets ang Pinas. So wala tayong air superiority. Samantalang ang China, meron silang 1,207 fighters. Salo agad, di ba? Samantala, meron lang din tayong 24 trainers para sa mga piloto. Pero di rin yun for combat. At para naman sa attack helicopters, meron lang tayong dalawa nito. Samantalang ang China ay meron silang 281 attack helicopters na kayang mag-dominate sa buong Asia. E yung transport helicopters naman, na kung saan ito'y isang klase ng helicopter na nagtatransport ng mga personnel at mga supplies. Meron tayong 115 nito. Pero let's face it, pagdating sa laban, kulang pa rin ito. Kaya sa kategoring Air Force, kulelat ang Pilipinas sa buong mundo. Ito na ang itinuturing na isa sa pinaka-critical. Sino nga bang may kontrol sa karagatan? Let's talk about the Navy. Ang Philippine Navy ay mayroong 39,500 na personnel. Kung saan, top 17 tayo globally. Not bad na, di ba? Pero kamusta naman yung fleet o yung mga barko natin? Eto, medyo nakakalungkot ito. Meron tayong total of 111 naval assets. And out of those, dalawa lang ang frigate natin. At yung dalawang yun yung may tuturing nating medyo may laban kasi modern na. Pero the rest, lumang-luma na, 50 years old na. Kung ikukumpara ito sa China, ako, meron silang 730 na naval fleet. Yung patrol vessels natin, okay naman, meron tayong 50 nito. Pero halos yun na yun. Wala tayong submarines, wala tayong destroyers, at higit sa lahat, wala tayong aircraft carriers. Literal na lahat ng major big boys toys ng isang navy, wala sa atin. Pero si China, meron silang 61 na submarines at dalawang higanting aircraft carriers. Ang tanong, paano tayo makikipaglaban sa karagatan nito? Well, kaya lang naman tayo nakakabangga sa China tungkol sa West Philippine Sea ay dahil sa tulong na rin ng ibang bansa katulad ng US and through diplomacy na din. Kaya kung tutuusin, ang laki ng gap pagdating sa military equipment at technology. Kaya kung man-to-man fight ito, we're literally outgunned. So kung magkagyera bukas, may palag ba tayo? Sa dami ng personnel natin, parang oo. Pero kung titignan mo sa number of equipment, it's pretty clear na we need serious upgrades. Pero wala third world country tayo. Pero syempre, hindi lang naman puro numbers ang laban, strategy din. At hindi lang bakbakan sa war ang solusyon dito. Minsan, kailangan din ng diplomatikong pamamaraan, gaya ng pakikipag-alyansa sa mga makakapangyarihang bansa. Ikaw, anong take mo dito? Pro-war ka ba o anti-war? Tara, pag-usapan natin yan sa comment section. At interested akong malaman ang insight mo pagdating sa topic na ito. At kung gusto mo pa ng mga ito pang klaseng kwentuhan, dito lang yan sa channel ko. Kaya follow ka na. Yun lang, maraming salamat sa panonood.